Basahin po natin. Houses Passes Bill. Ito. Mapapansin po ninyo, bigyan ko po kayo ng maiksing kwento, na nangyari in reality. Kasi ipapakita ko po sa inyo dito na medyo questionable yung galawan nila Mayor Janice, nila Pritz, patungkol dito kay Tebes at dito sa Negros Island Region. Okay? Yung NIR. Okay? Mabigyan ko po kayo. At ito, March 4. March 4, pinatay si Digamo. March 4. March 5, nag-assume office si Guido Reyes, yung Vice Mayor na ngayon ay namayapa na rin. After 3 months niyang manumpa, ay namayapa na rin. March 5, nanumpa agad si Guido Reyes. March 6, may final reading na sa NIR. Okay? Si Digamo po, yung pinatay, yung pinaslang na Digamo kontra sa NIR. Naunawaan yung kwento. Pinatay ng March 4 si Digamo na kontra sa NIR. March 6, nasa final reading na. Ayos na. Ayan basahin ninyo. Manila, with 290 votes, the House of Representatives on Monday unanimously approved on third and final reading House Bill number 7355 which seeks creation of the Negros Island Region in the Visayas. Iyan po ay kinokontra ayaw nung pinatay na Digamo. Ngayon, eto po yan. Ito po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na medyo questionable. Maraming salamat, Lamamita Lacson sa stars po. Bakit questionable? Kung ikaw ay namatayan, you are very powerful. Mayor ka dyan. Yung pinatay ay governor. Governor ng Negros, yung namatay na Digamo. Yung asawa ay mayor din ng Negros, si Janice. At alam mo, yung asawa mo kontra dito sa NIR. March 4 pa lang, yung panunumpa lang nung pumalit sa asawa mo, questionable na. Inagad-agad. Minamadali. Isipin mo, sa inyo nga galing, karumal-dumal yung pagkamatay ng asawa mo ni Governor Digamo. Karumal-dumal. Kanibukasan, meron ng pinapasumpa na kapalit. 2 days after, yung ayaw ng asawa mo na-approve na. Tanungin ko po, ayoko pong ibalik yung mga malulungkot na naranasan nyo, pero doon sa mga tanungin ko po dito yung mga pasensya na po pero para lang makarelate tayo, yung mga asawa dito, mga babae na namatayan ng asawa. Kaya health reasons or hindi health reasons, sa tingin nyo, normal ba na ganyang namatayan ka na? Very powerful kayo. Tapos, pinalitan agad yung asawa mo. Although patay na, dapat palitan, pero minamadali, yung ayaw ng asawa mo biglang na-approve. Hindi ba parang pambabastos yan? Yan ay lantarang bastusan. Isipin mo, ayaw ng asawa mo. Approve agad. Hindi po, tandaan po natin si Governor Digamo, yung namayapang Digamo, hindi po namatay sa sakit. Unusual yung pagkamatay. Yan po ay masakit kasi binanatan sa sariling bahay. Mitigating pa nga yan sa kaso Meron silang tinatawag na, aggravating. Meron silang tinatawag sa kaso na yung pagpatay mismo may aggravating, yung lalo mong pinalaki yung iyong parusa o mitigating, nababawas. Depende sa sitwasyon. Aggravating pa yan na ang pinatay mo sa bahay. Kasi dapat ang bahay ay safe place. Sipin mo, pinatay kayo doon. Ang daming
binaril. Dapat nga unang reaction doon, galit si Janice doon sa kanyang mga security, bakit wala doon? O pagpalagpasin na natin yan kasi hindi naman yan ang issue. Ang issue dito, pinatay yung asawa mo, lantara namang pambabastos yan. Approve agad. In 2 days na approvean yung ayaw ng asawa mo. In 2 days, may pinasumpa, meron ng pinapalit sa asawa mo. Ang normal reaction niyan, magagalit ka. Ulitin ko, sa inyo galing karumal-dumal yung pagkamatay ni Governor Degamo. Niwala man lang kayong reaction doon. Kaya nga po ito, makukonek-connect natin eh. Ha? Pakita ko to. Ito oh. Madalian talaga ang dating nito. Ito. March 5, pinasumpa agad ni Abalos. Etong si Guido Reyes, Vice Mayor Guido Reyes, Vice Gov na si Guido Reyes, tapos siya na ang pinalit. Ganun po, kabilis ang pangyayari. Ako po, hesitant ako. Mag-iingat kayo ha. May connection po ito sa mga pag-uusapan natin. Pag meron po nag-aaya sa inyo ng investment, meron nagbebenta sa inyo, meron nag-aalok sa inyo ng kung ano-ano, mag-iingat po kayo pag mabilisan. Hindi ko po nilalahat. Pero pagka minamadali ang isang bagay, may masamang agenda. O hindi lang sa bentahan, hindi lang sa negosyo, pati sa ligawan. Yung manliligaw mo, nilalasing ka agad. Yung manliligaw mo, gusto agad may mangyari. Kaya questionable pag minamadali. Hindi buo ang puso. Merong agenda. May personal yan. Meron niyang personal na pakinabang sa sitwasyon kaya nagmamadali. Ngayon, makukonek na natin. Kaya pilitang tinanggal agad. Agad-agad. Si Tebes. Nakita nyo yan. Pinakita ko sa inyo. Galit na galit sila sa STL. Kahapon po pinakita natin yan. Galit na galit sila sa STL. Pero ngayon, namamayagpag ang STL sa Negros. Kaya sila, kaya hindi. Kayo ang nasa gobyerno. Ngayon kayo pumutak. Nire-request namin, Mayor Janice and Pritz Ferrari. Ngayon kayo pumutak. Kasi dati pumuputak kayo laban sa STL. So kung hindi kayo involved, pumutak din kayo ngayon. Lahat ng ginawa nyo dyan parang mabilisan. Hindi normal. Hindi normal na galawan yan. Ni walang nagalit, ni hindi nag-react si Pritz Diaz, hindi nag-react si Janice. Ngayon, hindi rin sila nagre-react patungkol sa STL. Masisisi ba natin ang taong bayan kung ang paniwalaan nila ay si Tebes na hindi siya talaga ang may gawa? Ang normal reaction ng isang asawa, una, magagalit yan sa security. Bakit kung kailangan namin kayo, walang security? Pangalawang reaction dapat niyan ng asawa, pambihira kayo, respetuhin nyo naman yung asawa ko, kamamatay lang. Ganyan pa ang ginagawa ninyo. Yung ayaw niya, inapprovean nyo agad. Walang reaction on their part. Ayaw namin ng STL. Ngayon, bumalik. Nakakita kayo ng ano? Tandaan nyo po si Janice po ay hindi po tahimik. Makudayan. Ang hilig nga niyan sa Senate eh. Siya nga ang gusto magpa-Senate na magpa-Senate eh. Makudayan. Bakit ngayon? Tahimik kayo sa nangyayari.
Yan ang nakakaduda. Pag sobrang ingay, tandaan nyo to ha, this is a red flag. Pag ang isang tao sobrang ingay, tapos nagmamadali, tapos biglang tumahimik, there's something wrong. There's something fishy. At lahat po yan, nandiyan. Nangyari po yan. At maglalabas pa rin po tayo ng maraming ganito. Ebidensya na kaduda-duda ang ginawa nila kay Tebes. Ulitin ko po, kung meron pong taga-Negros, isend nyo lang po sa email ng aking editor yung inyong, kasi hindi ko na maasikaso yan. Basta may ebidensya kayo kung anong talagang nangyayari dyan sa Negros at ilalabas po natin dito. Mas maganda nga kung makabideo kayo nang tumataya kayo ng STL. Pahingi po niyan, ilalabas natin. Duda-duda. Bibigyan ko po kayo ng isang kaduda-duda. Eto. Tingnan nyo na lang sa TikTok, ha? Hindi ko na po ipe-play. Saglit lang. Hanapin ko kung asa na naman siya napunta. Ayan. Ito po sa TikTok, may video po doon na kung makikita nyo yung mukha, ayan na, si Hector Pantoliana. Anyway, nailabas ko naman na po ito sa inyo. Kung sino to si Hector Pantoliana, at ito po yung leader ng isang scam na kaibigan ni Mayor Fritz. Na may mga nagsasabi nga, hindi ko naman masabi kung totoo or hindi dahil wala naman akong ebidensya. Sabi ay siya daw ang nagbigay ng Ferrari kay Mayor Fritz at sila daw ay may relasyon, no? Pero ako ayoko nang puntahan kasi kung may relasyon man sila or wala, ayoko nang anuhin yun kasi that is a personal thing. So kung magkaroon man siya ng 10 boyfriend, nasa sa kanya na yon. Kung magkasakit siya, nasa sa kanya na yon. Labas ako doon, okay? No? Kung ano man, kayo naman uhuhusgahan nyo kung posible bang nagkaroon sila relasyon o hindi. Panoorin nyo po yung TikTok, hindi ko po alam. Basta ako magfo-focus ako doon. Kasi ang sinabi dito ni Hector Pantoliana, siya daw ay hindi uuwi kung siya ididemanda. Siya pa ay nananakot. Legit daw yung kanyang trabaho. Legit daw yung kanilang negosyo. Kung legit yan, dapat ibigay ninyo yung pangakong 5% a month. And I will dare you, that is very impossible. Wala. Tandaan nyo ha, pag merong 5% na tubo kada buwan, imposible po yan. Hindi po yan mangyayari. Padadamahin ka lang yan sa simula, sa dulo, hindi niya na ma-maintain. Isipin mo, yung 1,000,000 ininvest mo, sa isang taon, 600,000 ang makukuha mo. In less than 2 years, tumubo ka na. Ganyan po, kaloko-loko yan. Walang matinong tao na maniniwala sa ganyang investment. Kaya nga tumakbo na yan, nasa ibang bansa na. At nananakot, hindi na babalik. Wala tayong pag-uusapan. Kung gusto mo magtago dyan, magtago ka. Ibigay mo na lang. Kung totoo yung sinasabi mo na legit ang iyong negosyo, ibigay mo yung 5% monthly sa lahat. Yan po ay pangako nyo. Kasi para sa kanya, utang daw yon. Hindi po utang yan. Ha? Nangako kayo, investment yan. Iba ang loan, iba ang investment. At ang ano dito, ito ba ay kaibigan ni Fritz Diaz?
Kasi kokonekta po yan. Kaya nga pinapalabas namin, ilabas nyo na. Ha? Panawagan po sa mga naloko na scam na itong mga ito. Ilabas nyo kung sino-sino ang mga involved dyan. Dahil naniniwala kami, hindi po magtatagumpay ang ganyang kalaking negosyo nang walang taong malaking involved. Ulitin ko, imposible. Ha? Kumbaga diyan sa halimbawa sa droga, etc. sa imposibleng walang taong malaki na protector 'yan. Ilabas nyo na. Yan po ang gusto namin, ilabas nyo yung protector. Kasi madadamay kayo talaga dahil tututukan namin yan kay Tulfo. Pag hindi nyo nilabas yan, madadamay kayo. So ilabas nyo na yung mga bossing nyo dyan. Ito po sila, papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ng Pantalyon na yan, ha? Pero sa Facebook niya siya si Kim Lei Liao. Tingnan mo yung yung pagmumukha. 'Di ba siya? Pag binisita niyo yung TikTok, makikita niyo siya ang mukha. Boses niya. Hmm. Ayan, napakita ko na ito sa inyo 'tong kanyang Facebook at pinapakita ko lang ulit. Hmm. Yan ang estilo nila. Kaya kayo mga involved na mga investor at mga nagre-recruit at nangako rin kayo, isumbong nyo na kung sinong bossing nyo. May matutumbok tayong malaking tao dyan. Naniniwala ako, may involved. At meron tayong leak. Involved kayo. Involved ka. Kaya, antayin natin. Kasi pag naipit yung mga taong nagpa-invest, makakasuhan din yung mga yan. Okay? Pag hindi sila nagsalita. Pag naipit na yung mga yan, magsasalita yan kung sino mga bosses. Sino mga protector. At kung kanino talaga yung negosyong yan. Sa inyo, baka kayo alam nyo na kung sino. Pero antayin natin. Yan po ang mga style ng mga yan.